ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine. At ng Sunsilk. Kung tayo ay matanda na, sana. Isa sa pinakamasayang bahagi ng buhay ng tao ang umiibig at makahanap ng isang taong makakasama mo habang buhay, hindi ba? Pero paano kung nagsimula ang pagsasama nyo sa pikot? At paano kung ang taong akala mong makakasama mo for better or worse, magdesisyong lumayo at iwan ka? Ang kwento ng mga muntik-muntikang kasalan at ibigan, ating alamin. Ako po si Sharon, kasama mo, kapatid. Kahit maputi na ang buhok ko, la 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 la, la la, la la, la 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 la. Sa tuwing kinakasal ang isang couple, sinasabi po nila ang I do sa isa't isa. I do. Oo. Oo sa kanilang pangako na magmahalan till death do us part. Pero paano kung ang pag-iibigan muntik nang hindi matuloy dahil sa pilitan lamang? Paano kung instead na I do, I don't want Yan ang sabi ng puso ng groom. Ayoko. Sabay-sabay nating alamin ang kwento ng mag-asawang Lenlen at OJ. Masaya. Magkatuwang. Nagmamahalan. Pero ang kanilang matiwasay na samahan nagsimula sa isang kasilungalingan. Dahil si OJ, nakuha ni Lenlen sa pikot. Narito na po ang magkarelasyon na nagsimula sa pikot. Si Erlinda or Lenlen Ignacio and Rogelio OJ Santos. Hello, Lenlen and OJ. Magandang hapon sa inyo. Hindi pa kayo kasal, di ba? Pero 11 years na kayo nagsasama. Bali, 11 na din po. Mag-11 na. May anak ba kayo? Opo, dalawa po. Andiyan po. Aba, dalawa na. Okay. Ayan. Bakit hindi pa rin kayo kinakasal kahit na meron na kayong dalawang anak? Tsaka mahaba rin yung 11 years, ha? Hindi biro. Sa tutusin po, pinaplano na po namin yan. Kaso, ang problema po talaga, budget po talaga. Parang, kumbaga ang feeling nyo, kung ikakasal ka para pakitang tao na ililibre mo pa lahat, gano'n. Ba't di na lang sa West, yung mabilis lang? Or... Kasi po, ma'am, yung sa West po, katulad po doon sa kaibigan ko, kinasal po siya. Yung mga sino-sino man, 500 din, ang bigat din po. Ang bigat din sa inyo. Okay, dalawa pa naman ang anak. Dalawa po kasi nag-aaral. Okay. Aminado ka, Lenlen, na pinikot mo si OJ, di ba? Okay, pakikwento naman sa amin. Kasi po ganito yun. Nakilala ko po siya sa may computer shop. Tapos po nung nakita ko siya, para akong na-stock up na kotse. Parang nung nakita mo na love at first sight ka. Opo. Hindi pa kayo magkakilala talaga? Hindi pa po kayo magkakilala. Okay. Kasi ang gusto ko, pati mga detalye talaga ng pagpikot at yung buong storya, magmula sa nung nakita mo siya at bigla kang parang naging statue. Di ba? Okay. Ang ibang detalye ng pagpikot ni Lenlen kay OJ sa atin pong pagbabalik. Exciting. Kaya nga nagulat nga po ako pagkagising ko. Katabi ko to. Okay. Ang nakakabigla po kasi doon, talagang pag gano'n ko ng kumot, wala akong suot na talagang lahat. Tapos talaga sinabi ko sa kanya, anong ginawa mo? Ito ang sanay. Kasama pa rin po natin ang magkarelasyon na nag-umpisa po sa pikot ang pagsasama. Sina Lenlen at OJ. Okay, exciting to. Tapos nung nakita mo na siya, okay, pakituloy. Tapos po noon,
pinatanong ko na lang po doon sa mga bata ko ano pong pangalan niya. Kasi nahihiya Mga naman bata ako. na nandoon. Opo. Okay. Kasi marami pong naglalaro doon sa computer shop na yun eh. Nako, sige. Tapos? Tapos po nun, kada magre-rent ako, kasi po dun sa computeran niya, kailangan po sasabihin yung pangalan mo kung sino yung magre-rent. Hindi niya pa ako tinatanong, sinasabi ko na, Lenlen ako si Lenlen. Siya may-ari ng computer shop. Ay, hindi. Basta Nagbabantay lang po siya. Nagbabantay. So, pinaparinig mo na yung pangalan mo. Okay. Uupo na po ako, ay ako si Lenlen. Ikaw, sino ka? Okay. At ang etong masaklap, nag-usap ba kayo agad? Hindi. Hindi pa po. Hindi pa. May girlfriend ka noon, OJ? Meron po. So, ano naman ang unang tingin mo kay Lenlen nung nakita mo siya? Wala po, hindi ko po siya pinapansin nun eh. Hindi ka man lang nagandahan, hindi ka na shock, Hindi po. hindi ka tinamaan ni Kasi- Cupido, kasi faithful ka sa girlfriend mo. Opo. Ayun. So, ano ngayon ang nangyari? Tapos po nun ang ginawa ko, gumawa ko ng paraan na maging kaibigan ko siya. Kasi yun yung isa sa mga plano ko. Na para maging iyo, Bella Flores na Bella Flores Hindi po, ang dating. kinaibigan ko po muna siya kasi hindi ko siya pwedeng dahasin. Ano ba to? Okay. Nang sabi niya, hindi ko siya pwedeng dahasin. Ganyan talaga yung mata niya eh. Ayan, eto ngayon, Lenlen. Ilang araw na kayong magkakilala nung niyaya mo siyang mag-inuman kayo? Hindi po, bali po, ganito po yung nangyari. Okay. November ko po siya nakilala. Noong January po, yung mga barkada niya, naging kaibigan ko na rin. Ngayon may isa akong Aha, close na friend close. mo. Okay. May isa po ako naging close. Ang pangalan po, Rico. Ngayon po, sabi niya, magsiswimming nga daw po sila. Meron daw pong swimming. Sabi ko, kasama ba yung Melissa? Hindi daw. Yung girlfriend niya? Okay. Ngayon po, ay di sinabi ko, sige, sasama ako, aambag ako, ganito, ganyan. Ngayon, sinabi ko po sa Rico, kailangan lasingin niya. Bibigyan ko siyang 200. Tapos nung lalasing siya, sabi ko sa mga tropa niya, sige, pasok niyo na doon. Ako nang bahala. Pasok sa... Sa kwarto. Bakit saan ba yung lugar? Sa ano po, Resort ba? private pool po eh. Ah, bahay. Opo, para siyang bahay. Bahay Ganon. ng kilala